Welcome back sa The Urban Crayfish Farmer. Sa Urban Crayfish Home Farming Setup, obra kaya ito? Sa Urban Crayfish Farmer video number 22, pag-uusapan naman natin kung ang Urban Crayfish Home Farming Setup ay uubra kaya. Maasahan ba natin na magkakaroon ng extra income dito? Sa video rin na ito ay subukan din natin i-assess kung ano ang pinakamagandang market sa Urban Home Farming Setup. Sa ating assessment ay himahimayin natin ang mga sumusunod. Number 1, breeders market. Number 2, Craylings market. Number 3, food consumption market. At ang number 4 ay on food consumption. Okay, medyo matagal-tagal na hindi ako nakapag-update sa aking Urban Home Crayfish Farming Venture or Project. Sa ngayon ay nasa 1 taon na tayo simula ng una kong pagbili ng 2 trio set crayfish breeders. Sa totoo lang, ang 2 trio sets ay Taguro line breeders. Nabili ko pa sa isang third party farmers na taga Bustos, Bulacan. Binili ko ang mga Taguro line sa Red Claw Critters. Pagkatapos kong mapanood ang endorsement video ni Sesep Farms, kailangan kong i-mention ang Red Claw Critters para mapasalamatan ko naman sila, lalo na sa kanilang aftermarket support. Shout out po ma'am. Sa mga panahon na yon ay nag-uumpisa nang mapansin ang Taguro line sa mga nag-aalaga ng crayfish. Bakit sa third party supplier or farmer ako bumili? Ang Sesep Farms kasi sa mga time na yon ay tumigil na ng pagbebenta ng mga crayfish breeders at nag-shift na sa pagbebenta na lang ng mga crayfish craylings. Kaya sa Red Claw Critters na lang ako bumili ng Taguro line din naman. Siyempre bumili pa rin ako ng karagdagan 2 sets ng trio crayfish breeders sa iba pang farmers na nagbebenta ng giant line ng crayfish. Dahil nga hindi ako naniniwala sa pag-aalaga ng pure or exclusive line ng crayfish lang, mas naniniwala ako sa crossbreeding sa pag-aalaga. Simpleng usapin, ang crossbreeding ay mas malamang ay makukuha ng mga anak ang mga magagandang katangian ng magulang. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang ipaunawa na nasa Urban Home Setup tayo. Ibig po sabihin ay limited po ang ating resources kung ang pag-uusapan ay lugar or space. Wala po tayong backyard. Ang ating crayfish farm setup ay sa ating garahe mismo o kaya sa mga bakanteng space sa ating bahay na nasa urban or subdivision or village. Kaya limitado lang tayo sa mga plastic storage box o kaya sa mga multi-level trapper pans na ginawa para ma-maximize ang available na space. Dahil dito kami sa The Urban Crayfish Farmer ay limitado lang sa mga trapal pans at storage boxes. Wala po tayong malaking pagbabago ng struktura or kaya upgrade sa ating urban home farming setup. We are limited to our space restrictions. Sa umpisa nga ay nag-umpisa muna tayo sa 2 underbed storage boxes para sa ating 4 na trio set ng crayfish breeders. Kalaunan ay gumawa tayo ng kauna-unahan nating 2 layers or levels na trapal pan nang ang ating mga crayfish breeders ay mag-umpisa ng mag-breed or mag-breed.
Okay, pagkaraan ng isang taon, ano na ang mga improvements na ating ginawa? Kahit naging busy na talaga tayo sa ating trabaho nitong mga nakaraang buwan. Ang pinaka-major improvements ay nag-expand po tayo o nagdagdag tayo ng mga trapal fans sa ibang bakanteng lugar o location ng ating garahe. Sa ngayon, meron na tayong total na 10 trapal pans. 8 pans na ang sukat ay 8 feet by 3 feet at 1 at 2 pans na ang sukat ay 4 feet by 3 feet by 1 na nakalagay sa tatlong multi-levels trapal pan steel frame. Meron na rin akong 6 na plastic box aquarium na 80 liters underbed storage box at isang maliit na red tub. Ang mga mother crayfish ay nag-buried na mga 3 or 4 na beses na siguro. Hindi ko na matandaan dahil sa busy sa trabaho. Sa ngayon ay meron tayong nasa mga 400 hanggang 500 na crayfish na may laki na mga 1/2 inch hanggang 5 inches na. Ito na yung mga naging anak ng ating mga original na crayfish breeders. At saka meron na rin tayong mga 12 buried crayfish. Second generation na ang mga ito. Sa ating nursery tanks, meron mga nasa 1,000 hanggang 1,200 siguro na mga craylings. Nasa mga 1 hanggang 2 linggo lang ang mga ito. Siyempre, maraming setbacks din. Una ay hindi pa tayo nakapag-out simula nung nag-umpisa ako. Hindi naman problema talaga sa akin dahil hindi naman tayo nagmamadali. Ang pangunahin naman talagang purpose ng ating pag-aalaga ng crayfish ay matutunan kung paano mag-breed ng crayfish. Isa sa mga talagang issue ay hindi talaga makapag-provide ng malaking pan sa mga crayfish dahil nga sa space restriction. Kaya hindi na talaga maiwasan ang malaking porsyento ng mortality lalo na sa cannibalism at sa pagkabansot. Dahil nga limited tayo ng habitat space at high stocking density. Okay, let us proceed. Ang urban home crayfish farming ba ay obra ba talaga? Ito ang aking mga takes or opinion. Una sa listahan, number 1, breeders market. Ito naman talaga ang ating main na dahilan or option na siguro kung bakit tayo nag-alaga ng crayfish sa ngayon. Pero sa aking pananaw ay hindi ito ang the best option sa urban home farming setup. Sa kadahilanan, ang mga nasa urban home farming setup ay alam naman natin na limitado lang tayo sa space sa ating tahanan. Meron talagang problema sa space. Limitado lang tayo sa mga maliliit at katamtaman lang na mga trapal pans. Depende pa ito sa available space sa ating tahanan. Tandaan po natin na sa syudad tayo kung saan andoon ang ating mga bahay sa mga subdivisions or sa villages. Ang mga lugar ay tama lang, maliit or katamtaman lang na bahay. Alam naman talaga natin na ang mga crayfish ay mangangailangan talaga ng malalaking ponds at tamang stocking density para lumaki ng husto. Kung wala talaga tayong mga malalaking ponds at hindi masunod ang tamang stocking density, mahihirapan or hindi talaga tayo makapag-produce ng
premium quality na crayfish breeders. Hindi lang sa size ng mga crayfish, pati na rin ang quality. Sa mga maliliit na ponds, ang mortality rate ay mataas talaga at mas malamang ang pagkabansot ng mga crayfish. Ang resulta ay ang crayfish breeders market sa urban home farming setup, hindi lang sa hindi tamang quality ang ating maproduce, pati na rin ang hindi makapag-produce ng maramihan breeders. Pero kung ang iyong napili talaga ay ang crayfish breeders market, kailangan talaga na selective breeding ang gagawin. Concentrate na lang sa pag-breed ng pinakamagagandang quality ng crayfish breeder. Kaya lang limitado talaga ang dami ng mapoproduce. At sana sa presyuhan ka na lang makakabawi sa mas kakaunting maproduce na quality crayfish breeders. Pero ang return of investment talaga ay nakabase pa rin kung gaano karami ang iyong produce. Ang mga market sa crayfish breeders ay ang mga nagko-consider na mag-alaga rin ng crayfish para magkaroon din sila ng mga crayfish craylings, at sa mga umaasa na maging successful din sa crayfish farming or nahikayat sa crayfish hype kung andyan pa sa ngayon. Sunod ay ang number 2, craylings market. Ang craylings market ay baka ubra siguro or mas magandang opsyon if limitado lang ang iyong space. Sa mga urban home crayfish farmers, ang ating limitasyon nga talaga ay space. Wala talaga tayong naaayon na malalaking space para sa pagpapalaki ng adult or breeder size na crayfish. Dahil nga dito, limitado lang tayo na palakin ang ating mga crayfish as craylings or juvenile stage lang. Dahil sa space limitation sa urban home crayfish farming. Ang craylings market option ay mas obra pa siguro, lalo na kung naka-establish na or meron na tayong magagandang quality ng crayfish breeders. Ang ating gagawin na lang ay mag-farm na lang para makapag-produce ng crayfish craylings. Alam naman natin na pag nasa craylings pa ang mga crayfish ay pwede pa sa maliliit na pond kung ang pag-uusapan ay stocking density. Ang pinag-uusapan na lang ay kung kailan ang pinakamagandang size ng mga craylings bago ito ibenta. Dahil kung ang mga craylings ay i-out na masyado pang maliliit at mga bata pa talaga, ay mas malamang talaga ay mataas ang pagiging mortality. Lalo na sa mga buyers na nag-umpisa pa lang mag-aral sa pag-aalaga ng crayfish. Kahit na rin sa mga experienced growers, ang tsansa talaga ng mababang mortality sa pag-aalaga ng craylings ay hindi ganoon kagandahan kumpara sa mga adult size na mga crayfish. Kaya expected na ang negative feedbacks. Siyempre, maiiwasan ang hindi magandang feedback sa pagtuturo ng pag-aalaga sa mga buyers, pati na ang pagbigay ng after-sales advice, mentoring at support. Ngayon, ang tanong, kailan ang pinaka-best na edad i-out ang mga craylings? Ang issue ay ang cannibalism ng mga lumalaking mga craylings. Sa paglaki ng mga craylings papunta at pagiging juveniles, dito na tataas ang cannibalism. Ang cannibalism sa mga craylings at juveniles ay mas malamang dahil sa limitadong space sa kanilang habitat or space at mataas na stocking density. Kaya dapat ma-determine natin kung kailan ang tamang pag-out ng mga craylings base sa edad at sukat. Depende ito sa mga sumusunod. Ang mga craylings ay hindi dapat masyado pang mga bata sa pag-out kung kailan ang survival rate ay masyado pang mababa. Ang mga craylings or juveniles ay dapat ma-out na bago pa lalala ang cannibalism. Ang insidente ng cannibalism ay bigla itong tumataas pagdating sa takdang edad at laki ng mga craylings at juveniles. Ang market sa craylings ay sa mga farmers or growers na mas
nakakaintindi kung paano mag-alaga ng crayfish. Nasa pag-aalaga at pagpapalaki lang talaga sila ng crayfish para maging breeders na pambenta o para sa food consumption. Kasama rin dito yung mga nag-decide na magsimula sa craylings kaysa magumpisa sa mga breeders na crayfish sa kanilang crayfish startup venture or project. Sunod, number 3, food consumption market. Medyo problematic ito pag ang iyong setup ay nasa urban home crayfish farming setup. Na-establish na natin na sa urban home crayfish farming ay talagang major limitation natin ay space. Ang food consumption market ay hindi talaga obra kung wala tayong malaking space para makapag-produce ng maraming crayfish para sa food consumption. Kahit na siguro makipag-partner pa tayo sa mga nag-offer ng buyback na seller. Tayong mga urban home crayfish farmer, ang option sa food consumption market ay sa aking opinion ay hindi talaga obra. Sunod at panghuli ay number 4, on food consumption. Ngayon, pumunta na tayo sa last sa ating listahan for on food consumption. Sa ngayon ay hindi ko sinasakyan ito. Rason na ito lalo na sa urban home crayfish farming setup. Hindi mo rin naman siguro isacrifice ang kaayusan ng iyong bahay or tahanan para lang mag-alaga ng crayfish para may makain na crayfish. Admit na lang natin na naengganyo tayong mag-alaga ng crayfish dahil sa hype na pwede kang kumita ng extra sa crayfish farming. Maliban na lang siguro kung meron kang malaking extra space gaya sa rooftop ng iyong bahay. O kaya talagang mahilig ka lang mag-alaga lalo na sa aquaculture farming at gusto mo rin magkaroon ng hobby na pwedeng magbibigay ng pagkain at hindi rin naman talaga matipid ang pag-aalaga ng crayfish sa urban home farming setup gaya ng parating sinasabi ng iba. Maliban na lang kung meron ka talagang bakanteng lupa or area sa likod ng iyong bahay kung saan ka pwedeng mag-alaga ng crayfish na hindi mo na alalahanin ang magulong itsura ng mga trapal ponds na hindi masyadong na-maintenance. Ang pag-maintenance ng crayfish pond sa iyong urban home lalo na kung nasa garahe lang ay hindi naman talaga matipid gaya ng sinasabi ng iba. Kailangan ma-maintain ang kalinisan pati na ang maayos na itsura ng mga crayfish pond. Lalo na kailangan ng iyong mga crayfish ponds ay hindi pamumugaran ng mga insekto at lalo na ang mga lamok na naaakit sa presensya ng tubig sa iyong bahay. Kailangan mo rin mapakita sa iyong mga kapitbahay na hindi dapat mag-alala sa iyong mga ponds na hindi magiging sanhi ng dengue outbreak sa inyong lugar. Kailangan mo ring maprotektahan ang iyong mga crayfish pond sa pagkakataon na may mag-spray ng insecticide ang iyong kapitbahay para sa lamok, ipis at iba pang insekto or hayop. At ang araw-araw na gastos na kinakailangan maintenance at oras na igugukod. At sa bandang huli, mas magastos pa ang pag-aalaga ng crayfish sa iyong garahe or bahay para lang meron may makain na crayfish. Mas makakatipid at mas madali na lang siguro kung bumili na lang ng crayfish na maluluto. Ito ay kung mahilig ka talaga magluto. Kung hindi naman, mas maigi pang pumunta ka na lang sa mga restaurant na nagseserve ng crayfish o kaintulad na seafood. Okay, umabot na tayo sa dulo ng video na ito. Inform ko lang po na ang mga na-discuss natin dito ay aking mga sariling karanasan at base rin sa aking mga personal na opinion. Salamat!